Sa Manila South Cemetery sa Makati, ilang bumibisita ang nahilo dahil sa init ng panahon. Bukod dyan, problema pa rin ang mga hindi mahanap na puntod sa 25 ektaryang sementeryo. Live mula sa Manila South Cemetery, may report si Maris Umali. Maris? Maki, misto lamang masaya ang family reunion madalas ang Todos Los Santos para sa ilan nating mga kababayan. Malungkot na tagpo ang bawat pagbabalik sa sementeryo, lalo pat nagpapaalala ito ng mapait na sandali na sila'y iwan sa mundo ng kanilang mga mahal sa buhay. Mahigit isang taon man na ang lumipas, sariwa pa rin sa alaala ni Myra Aba ng masakit na sinapit ng kanyang 15 anyos na anak. March 2011, ang barilin umano ng mga pulis ang kanyang anak sa loob mismo ng presinto matapos daw nitong masaksihan ng isang krimen doon. Testigo siya sa pagkamatay ng isang bata. Dahil kasi magkasama sila sa investigation room na unang pinatay yung isa. Kasi binaril dito mismo sa sentido. Mahirap yata rin mangyari sa amin yan. Hindi pa rin namin tanggap, ma'am. Kasi yung mga may sala pa rin yan, ma'am. Nakaano pa rin sila, hindi pa rin sila nakukulong. Madalas din ang pagbisita ng pamilya de la Cruz sa sementeryo. Linggo-linggo raw sila kung dumalaw sa puntod ng yumaong mga kaanak simula pa noong 1992. Para po lagi po din namin silang kasama, para po maalala. Ang pamilya Lola ang inspirasyon daw ang pagmamahala ng kanilang mga magulang hanggang sa kamatayan. Hanggang sa kanilang epitaph, nakasulat ang mga katagang miracles do happen to those people who are in love. Till death, they're together. Gusto kong iparating na kahit na sila nasa kabilang buhay na, magsasama pa rin sila at hindi ganun na nag-aawa. Yun ang gusto, kaya pinagsama ko pa rin sila. Si Larsen naman, bagamat 9 na taong gulang pa lang, pinahahalagahan na ang pangakong tutuparin daw niya para sa minamahal na yumaong lola. Naka-full police uniform siya para iparating ang mahalagang mensahe sa kanyang lola. Tutuparin ko po yung pagiging pulis ko sa kanya. Ah, talaga? Opo. Sa buong maghapon, walang patid ang dating ng mga dumadalaw. Ang problema, tila nakalimutang may mga ipinagbabawal dalhin sa loob. Kaya kumpiskado pa rin ang mga deadly weapon, baraha, lighter, pintura at thinner. Pinaiwan din ang mga gitara at bisikleta. May mga booth namang handang umalalay sa mga narito gaya ng pagpapahiram ng wheelchair at pagbibigay ng serbisyo medikal. Kasama ang serbisyong totoo booth ng GMA. Hindi naman maiwasang may mga mahilo sa sobrang init. May mga itinakbo pa ng ambulansya matapos namang mahilo dahil sa pagtaas ng presyon. Karaniwang problema naman sa maghapon ay yung di mahanap ang puntod ng yumao sa dami at laki rin ng sementeryo. Maki, sa buong maghapon naabot sa mahigit 380,000 yung bilang ng mga dumating dito sa Manila South Cemetery simula kaninang 5:30 a.m. Sa ngayon ay mabibilang mo na lang at talagang kaunti na lang yung mga dumarating pa dito sa sementeryo. Pero bukas naman ito ng 24 oras hanggang sa November 2. Kanina naman ay may mga nahuling mga nagiinuman pero na-turn over na rin sila sa PNP. Maki? Maraming salamat, Maris Umali.